Simula nang imulat ng Hubble Space Telescope ang mata nito sa universo 30 taon na ang nakalilipas, natuklasan nito ang ilan sa mga pinakahanga-hangang kababalaghan sa astronomiya na nakita kailanman. Sa pamamagitan ng pagtingin sa ultraviolet, nakikita at malapit infrared, ginagamit ng teleskopyo ang pag-imahe at spectroscopy upang maihatid ang malawak na pagtuklas nito. Ang mga kakayahang ito ay kinakatawan sa 30 iconic na larawan sa ibaba, thus na isang maliit na halimbawa lamang ng napakalaking katalogo ng Hubble. Ipinapakita ng Hubble ang isang malawak na kosmikong mundo sa ilalim ng dagat na punong-puno ng mga bituin. Isang makukulay na larawan na kahawig ng isang kosmikong bersyon ng isang mundo sa ilalim ng dagat na punong-puno ng mga bituin ay inilalabas upang gunitain ang 30 taon ng Hubble Space Telescope sa pagtingin sa mga kababalaghan ng kalawakan. Sa larawan ng Hubble, ang higanteng pulang nebula, EG 2014, at ang mas maliit na asul nitong kapitbahay, NGC 2020, ay bahagi ng isang malawak na rehiyon ng pagbuo ng bituin sa Malaking Uni Magellan, isang satellite galaxy ng Milky Way, na matagpuan 163,000 light-years ang layo. Ang larawan ay binansagan na Cosmic Reef dahil ang NGC 214 ay kahawig ng bahagi ng isang coral reef na lumulutang sa isang malawak na dagat ng mga bituin. Ang ilan sa mga bituin sa NGC 214 ay mga halimaw. Ang kumikinang na sentro ng nebula ay isang pangkat ng maliwanag, mabibigat na bituin, bawat isa ay 10 hanggang 20 beses na mas malaki kaysa sa ating araw. Ang tila nag-iisa na asul na nebula sa ibabang kaliwa, NGC 2020, ay nilikha ng isang nag-iisang napakalaking bituin na 200,000 beses na mas maliwanag kaysa sa ating araw. Ang asul na gas ay pinalabas ng bituin sa pamamagitan ng isang serye ng mga pagsabog kung saan nawalan ito ng bahagi ng panlabas na balot ng material nito. Ipinagdiriwang ng NASA ang 30 taon ng Hubble Space Telescope sa pagbubunyag ng kagandahan at misteryo ng kalawakan sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng isang nakamamanghang bagong larawan ng isang sunog ng pagsilang ng bituin sa isang kalapit na galaxy. Sa larawang ito ng Hubble, ang higanteng pulang nebula, NGC 2014, at ang mas maliit na asul nitong kapitbahay, NGC 2020 ay bahagi ng isang malawak na rehiyon ng pagbuo ng bituin sa Malaking Ulap ni Magellan, isang satellite galaxy ng Milky Way na matatagpuan 163,000 light-years ang layo. Ang larawan ay binansagan na Cosmic Reef dahil ito ay kahawig ng isang mundo sa ilalim ng dagat. 30 taon na ang nakalilipas, noong Abril 24, 1900 at 90 dinala ang Hubble sa kalawakan mula sa Kennedy Space Center, sakay ng Space Shuttle Discovery, kasama ang 5 astronaut, inilagay sa mababang orbit ng Earth isang araw pagkatapos binuksan ng teleskopyo ang isang bagong mata sa cosmos na naging transformative para sa ating sibilisasyon. Ginagawang revolusyon ng Hubble ang modernong astronomiya, hindi lamang para sa mga siyentipiko, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagdadala sa publiko sa isang kamangha-manghang paglalakbay ng paggalugad at pagtuklas. Ang walang katapusang, nakamamanghang mga celestial snapshot ng Hubble ay nagbibigay ng isang visual shorthand para sa mga nangungunang pangagam na tagumpay ng Hubble. Hindi tulad ng anumang space telescope bago ito, ginawa ng Hubble ang astronomiya na may kaugnayan, nakakaengganyo, at na-access para sa mga tao sa lahat ng edad. Ang iconic na imahe ng Space Telescope ay muling tinukoy ang ating pananaw sa universo at ang ating lugar sa oras at espasyo. Binigyan tayo ng Hubble ng mga nakamanghang pananaw tungkol sa universo, mula sa mga kalapit na planeta hanggang sa pinakamalayong mga kalawakan na nakita natin, sabi ni Thomas Zurbuchen, Associate Administrator para sa agam sa NASA headquarters sa Washington, D.C. Revolusyonaryo ang paglunsad ng isang napakalaking teleskopyo 30 taon na ang nakalipas, at ang astronomy powerhouse na ito ay patuloy na naghahatid ng revolusyonaryong agam ngayon. Ang mga nakamamanghang larawan nito ay nakakuha ng imahinasyon sa loob ng mga dekada,
at patuloy na magbibigay inspirasyon sa sangkatauhan sa mga susunod na taon. Walang sagabal na nakakabulag na atmosfera ng Earth, inihayag ng Space Observatory ang universo sa hindi pa nagagawang kristal na kalinawan sa isang malawak na hanay ng mga haba ng daluyong mula sa ultraviolet hanggang sa malapit infrared light. Kabilang samga nangungunang tagum Hubble ang pagsukat ng pagpapalawak at pagbilis ng great ng universo pagtuklas na ang mga black hole ay karaniwan samga kalawakan paglalarawan ng mga atmosferang mga planeta sa paliginibang mga bituin pagsubaybay, samga pagbabagong panahon, samga planeta sa buong ating solar system, at pagtingin pabalik sa oras sa kabuuan 70%. 7% universo pangitala ang kapanganakan at evolusyon mga bituin at nakapagbigay na ang Hubble ng 1.5 milyong obserbasyon hanggang sa kasalukuyan at nagbigay ng data na ginamit ng mga astronomo sa buong mundo upang magsulat ng higit sa 17,000 peer-reviewed na siyentipikong publikasyon na ginagawa itong pinakamabungaying space observatory sa kasaysayan. Ang archival data nito lamang ay magpapakain sa pananaliksik sa astronomiya sa hinaharap para sa mga susunod na henerasyon. Ang katagalan ng Hubble ay maiugnay sa 5 Space Shuttle Servicing Mission mula 1993 hanggang 2009, kung saan na-upgrade ng mga astronaut ang teleskopyo gamit ang mga advanced na instrumento bagong electronics at mga on-orbit na pagkukumpuni. Ang matandang obserbatoryo, na may hanay ng mga kamera at iba pang instrumento, ay inaasahang mananatiling gumagana hanggang sa 2020s sa pakikipagtulungan sa papaparating na James Webb Space Telescope. Ang bagong larawan ng kalawakan ay isa sa mga pinaka-photogenic na halimbawa ng maraming magulong stellar nurseries na naobserbahan ng Hubble sa loob ng 30 taong buhay nito. Ang mga rehiyon na ito ay pinangungunahan ng ningning ng mga bituin na hindi bababa sa 10 beses na mas malaki kaysa sa ating araw. Ang mga naninirahan sa bituin ay may maikling buhay na ilang milyong taon lamang, kumpara sa 10 bilyong taong buhay ng ating araw. Ang kumikinang na sentro ng NGC 2014 ay isang pangkat ng maliwanag, mabibigat na bituin, bawat isa ay 10 hanggang 20 beses na mas malaki kaysa sa ating araw. Ang ultraviolet radiation ng mga bituin ay nagpapainit sa nakapaligid na siksik na gas. Ang mga napakalaking bituin ay naglalabas din na malalakas na hangin ng mga sising-singgil na particle na nagwawasak sa mas mababang density na gas, na bumubuo ng mga istrukturang parang bula na nakikita sa kanan. Ang malalakas na stellar wind ng mga bituin ay itinutulak ang gas at alikabok patungo sa mas siksik na kaliwang bahagi ng nebula kung saan ito ay tumatambak na lumilikha ng isang serye ng madilim na mga tagaytay na naliligo sa liwanag ng mga bituin. Ang mga asol na lugar sa NGC 214 ay nagpapakita ng ningning ng oxygen na pinainit ng halos 20,000 degrees Fahrenheit, 11,000 degrees Celsius, ng pagsabog ng ultraviolet light. Ang mas malamig, pulang gas ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng hydrogen at nitrogen. Sa kabaligtaran, ang tila nag-iisa na asul na nebula sa ibabang kaliwa, NGC 220, ay nilikha ng isang nag-iisang napakalaking bituin na 200,000 beses na mas maliwanag kaysa sa ating araw. Ang asul na gas ay pinalabas ng bituin sa pamamagitan ng isang serye ng mga pagsabog kung saan nawalan ito ng bahagi ng panlabas na balot ng material nito. At dito muna tayo pansamantala matatapos. Kung may nais kang ating pag-usapan sa next video, i-comment mo lang.